Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay nagsama-sama dito sa banal na misa. Hinihiling natin na tayo ay lumago sa ating buhay, maging mabunga. Tanggapin natin ang mga masasamang karanasan ng ating buhay. Pagdasal natin ng mga hindi mabubuting tao sa atin. Pagdasal natin na tayo ay maging kamukha ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang kanyang kabanal-banalan na puso na mabuti, nagpapasensya at nagpapatawad sa iba. Para minsan pa tayo ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin muli natin ang awa at kapatawaran ng Diyos. Inaamin ko O sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin ang kanyang gusto." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para sa kanya, nilapastanganan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag na lang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At pinakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala na nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo magagawa ng masama kahit pinagpipilitan niya akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan,
Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay hindi maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako para paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso, kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa atin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan, ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako'y maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa ilalim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan. Ang Diyos ang nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ng Diyos sa akin di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos ko, ang kabantugat, dito naman sa daigdig ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan. Kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinatawag niya mga apostol upang maging kasakasama niya, suging mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian naman niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo at Tomas. Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, ilan po ang mga apostol ng ating Panginoon? Di ba 12 sila? Ngayon, ang tanong naman po,
Ilan sa 12 apostol ng ating Panginoon ang nagkanulo sa Kanya? Ilan dito sa mga pinili ng ating Panginoon ang nagtaksil kay Jesus? Di ba? Iisa lang. At ano po ang pangalan no nagtaksil sa Kanya? Judas. Tingnan niyo po yon. Ilan po ang mabuti sa apostol ng ating Panginoon? 11. Ang tanong naman, ilan ang naging masama sa kanila? Ilan ang pinagbili siya? Iisa lang. Napakagandang aral po nun. Kung tayo man ay nakakaranas ng masama sa ating buhay, isipin niyo po, iisa lang yan. Isipin niyo po, maliit lang yan. Isipin niyo po, na sandali lang yan. Hindi magtatagal yan. Ang tanong, alam ba ni Jesus na pagtataksilan siya ni Judas? Opo. Pero tingnan niyo po ang ginawa ng ating Panginoon. Kahit na alam niya na darating ang araw, itong isang apostol niya, hindi magiging totoo at tapat sa kanya. Sinugo pa rin niya, pinagkatiwalaan pa rin niya, kinaibigan niya, minahal pa rin niya. At yan po ang ibig sabihin ng kabanalan, mga kapatid, na nagpapatuloy ka sa mabuti mong gawa kahit na alam mo may nangyayaring masama. Ang kabanalan ay yung nagiging masaya ka pa rin kahit na may lungkot. Ang kabanalan ay ang pagiging tapat kahit na alam mo may magtataksil sa iyo. Mga kapatid, hindi natin maaalis sa ating buhay na magkakaroon tayo ng mga kabiguan. Hindi natin maaalis sa ating buhay na makakaranas tayo ng masama. Meron at meron darating sa ating buhay, makakasalamuhan natin na hindi pala magiging tapat sa atin, na maninira sa atin, na magiging masama sa atin, na hindi magiging mabuti sa atin. Pero kapatid, huwag mong hahayaan itong bagay na hindi mabuti, na sirain niya ang iyong kabuuang tuwa, na sirain niya ang iyong buhay. Huwag mong hahayaan na mahawa ang ibang mabuting parte ng iyong buhay dahil lang sa isang hindi maganda na karanasan. May tawag po ang mga psychologists dito Ang pangalan po nito ay the domino mindset. Hindi ko po alam kung nakakita na kayo ng domino. Minsan ginagamit nila yung domino para gumawa ng structure, ng kastilyo. Ini-stack yung mga parte sa bawat isa. Isipin niyo po, minsan daw, ang tao, iniisip niya, ganun yung buhay niya. Lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay ay isang maliit na parte ng domino. Ini-stack mo yan sa bawat isa, ikaw ay gumagawa ng isang struktura para tumaas, para gumanda. Meron ka mga mabubuting ginagawa, nagtatrabaho ka, minamahal mo ang iyong pamilya, iniingatan mo sila, tapat ka sa iyong asawa, nagsaserve ka sa simbahan, pero minsan di natin maiiwasan na tayo magkakamali. At isang pagkakamali lang sa iyong ginagawa, ano pong mangyayari doon sa ginagawa mong domino na istruktura? Ito po ibabagsak, di po ba? Pero alam niyo po, hindi daw po ganyan ang buhay. Kala mo lang ganyan ang buhay. Pero wag mong iisipin na ganyan ang buhay. Kaya nga minsan, tayo ay nalulungkot, nawawala minsan sa buhay dahil iniisip natin yung isang maliit na pagkakamali ay apektado lahat ang ating buhay. Mga kapatid, huwag mong hayaan ang isang maliit na pagkakamali ay maapekto ang mabuti mong ginagawa. Do not allow one small mistake to ruin your whole life. Huwag mong pasakop ang masama sa ginagawa mo ng mabuti. Halimbawa, kung meron man ayaw sa iyo, kung meron man naninira sa iyo, sa trabaho mo, sa barangay nyo, sa simbahan, isipin niyo po, isang tao lang yan. Meron pang maraming tao na nagmamahal sa iyo, na totoo sa iyo. Kung ayaw ka niya, di lumayo ka. Kung sinisiraan ka, wag mong pagpilitan ang iyong sarili diyan sa taong yan. Ganyan tayo Dahil lang merong isang tao na naninira sa atin, binabaliwala na natin yung mga ibang nagmamahal sa atin. Tandaan mo, isang tao lang yan. Kung man meron po tayong problema, halimbawa, kung ikaw man ay bumagsak sa iyong pag-aaral, o kaya naman hindi ka pumasa sa iyong ina-applyan na visa, tandaan niyo po, isang karanasan lang yan. Sa susunod, mag-aral ka na mabuti, papasa ka.
Hindi mo alam, hindi pa talaga panahon sa iyo para ikaw ay mag-abroad. Isipin mo, may ibang plano pa ang Diyos sa iyo. Huwag kang magpapa-apekto diyan sa isa at maliit na pagsubok, diyan sa isang maliit na pagkakamali at kabiguan ng iyong buhay. Amen? Kung man dumating yung naniningil sa iyo, pinagmumura ka dahil hindi ka makabayad, wag mo naman sisirain yung tulog mo dahil dyan. Matulog ka na mahimbing kaysa dun sa nahihilo ka, wala ka na ng pera, baka magkasakit ka pa. Lalo pang dumoble ang iyong problema. Hindi po ba? Wag mong hayaan yung iyong utang para hindi ka mag-enjoy sa iyong buhay. Amen? Kung pagkatapos kang pagalitan ng iyong boss, ng iyong amo, doon sa day off mo, mag-relax ka, mag-enjoy ka, lumabas ka, kumain ka kasama ng mga kaibigan mo. Alisin mo muna sa isip mo yung iyong boss o amo. Alam ko po, masakit kung malalaman mong iyong minamahal, may cancer, malignant, itong tumor. Makikita mo, malaking dagok o epekto sa pamilya. Minsan, ayaw nang lumabas nung may sakit sa kanyang silid. Makikita mo yung mga ibang kapamilya palagi na lang umiiyak. Mga kapatid, kung habang may buhay, meron pang pag-asa. Kung habang humihinga pa, make the most out of it. May cancer na nga yung tao, may sakit. Lalo pang manghihina yan kung palagi kayong nakikita na kayo'y nagmumukmok, nakasimangot. Wala ka na magagawa kung nandiyan na yung sakit na yan dyan. Di po ba? Pero wag nyo naman sisirain yung inyong buhay, yung inyong tuwa. Gawin nyo ang lahat. Sulitin nyo yung panahon na binigay ng Diyos sa inyo. Kahit wala pa yung Valentine's, mag-celebrate kayo ng Valentine's. Kahit wala pa yung birthday niya, pag-birthday nyo na siya. Pagkatapos ng birthday, edi magpasko na kayo. Hindi mo alam hanggang saan yung buhay ng tao. At least, kung mawawala yung buhay niya, masasabi nyo na nagsaya kayo, nagsama-sama kayo, nagalak kayo. You have made beautiful memories. Mas nakakalungkot pa nga, yung mga iba, hindi po ba? Wala nga sakit, pero hindi naman pinapansin. Di po ba mas maganda na nalaman mo, kakaunti na lang oras na natitira. Pagkatapos hindi nyo sinayang yung oras at panahon na sama-sama kayo. Mga kapatid, hindi mo maaalis yung mga bagay na hindi natin gusto, yung mga masasamang bagay sa ating buhay. Life can never be perfect. Life will never go as you want it to be. Life will never go as you planned it to be. Pero tandaan po natin mga kapatid, that we should not let these bad experiences ruin our whole day. Do not allow one mistake to destroy your whole life. Do not allow one bad person to dictate the direction of your life. Magkakaroon at magkakaroon na mga hindi magagandang karanasan sa ating buhay. Pero tandaan mo, kamukha ni Judas, iisa lang yan. Kakaunti lang yan at sandali lang yan. Binigyan pa rin tayo ng kapangyarihan ng Diyos kung saan pwede natin piliin na maging masaya. Piliin mo pa rin tingnan at bigyan ng oras at ng pansin ang mga ibang mabubuting nangyayari sa iyong buhay. Tandaan mo, isang maliit lang na parte ng iyong buhay ang problema. Pero mas marami pang blessing, mas marami pang grasya ang nangyayari sa buhay mo at pinagkakalob ng Diyos sa iyo. Huwag ka nang magpa-apekto sa mga masasama na dumadating sa buhay mo. Purihin mo ang Diyos at pasalamatan sa mas marami pang biyaya na nandiriyan sa iyong buhay. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa iyong blessing at tulungan mo ko na huwag magpa-apekto sa mga kakaunti na masama na nangyayari sa aking buhay. Hindi sila ang magbibigay ng direksyon sa aking buhay, kundi ikaw lamang. Sundan natin palagi ang Diyos dahil kung nasaan siya, nandyan ang buhay, nandyan ang tuwa, nandyan ang kapayapaan. Mga kapatid, bilang banal na bayan tinatawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tinawag sa simbaan na namuno sa bayan ng Diyos
naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa mansulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kalobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isama natin sa ating dasal at dalangin ang personal na pangangailangan ng lahat na nagsesend ng kanilang mga pinapadasal dito sa ating misa online. Diyos Ama sa langit, tinatawag mo kami mula sa ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mo nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao at sansinukob. Kaya minabuti niya siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo wag magwakas. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, sama-sama tayo ngayong manalangin at magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay para mambigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalan na puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo.
mapupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos sa kanyang kabanal-banalan na puso ang ating mga kahilingan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya na aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin ko'y ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang ipagkaloob ang aking panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso, na ang aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sannilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-sinisang puso na iyong magdalamhating ina. Ipinagkatiwala mo po ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-sinisan na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ang aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraan iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan po natin na kahit na merong masamang pangyayari sa ating buhay, ang buong buhay pa rin natin ay maganda. Huwag mong hayaan na ang isang maliit na karanasan, isang kabiguan ay maapektuhan ang buo mong karanasan, ang buo mong buhay, ang buo mong nararamdaman, ang buo mong kaisipan. Huwag mong hahayaan na madikta ng iyong mga masasamang karanasan ang direksyon ng iyong buhay. Always remember that a bad experience does not mean a bad day. That a failure does not mean that your life is a failure. Merong mga pagkakamali, pero meron pa rin mga tama na nangyayari sa iyong buhay. Meron man mga mali na nangyayari sa iyong buhay, meron pa rin grasya at pagpapala na binibigay ang Diyos. Always choose
to thank the Lord for His blessing, and always continue with joy and with faithfulness in God. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.